Number 3, gamitin mo yung oras mo para magkapera. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang asset sa mundo at yun ay ang time o oras mo. Ika nga, your greatest resource is time. Ang time mo, ang buhay mo. Ang time mo ay ang resources mo. Ang time mo ay kailangan mo upang yumaman at magkapera dito sa mundo. Ngayon, paano mo gagamitin ang time mo para kumita ng pera? Pero ito isipin mo, ilang oras ba ang nasasayang mo sa panonood ng TV? Sa pagkipag-chismisan? Sa pag-browse mo sa stories or my day na mga pina-follow mo sa social media? Ano, nakwenta mo na ba kung ilang mahalagang oras ang sinasayang mo sa loob ng isang araw? Ika nga, time is precious. Waste it wisely. Ang 5 hours mong sinayang sa panonood ng TV kahapon ay ang 5 hours din na ginamit ng isang tao upang magbasa ng libro about starting a business. Ang 1 hour mong sinayang sa pakikipagchismisan ay ginamit ng isang tao upang matuto ng bagong skills sa trabaho niya. Ang 30 hours mong sinayang last week sa social media ay ang 30 hours rin na ginamit ng isang tao upang matuto about stock market at investment sa real estate. Ngayong na-realize mo kung gaano kalaki ang nasasayang mong oras, dapat gamitin mo ang time mo para pagkakitaan pa ng pera. Number 4, gamitin mo ang internet para magkapera. Alam mo ba kung magkano kinikita mo sa pag-Facebook? Sa pag-retweet mo sa Twitter? Sa paggawa mo ng story sa Instagram? Or ang pag-search mo sa Google kahapon? May ideya ka ba? Alam mo ba na may nagkakapera sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, at sa Google ngayon mismo? At hanggang sa susunod pang mga panahon. Sa paggamit mo ng internet, lagi dapat pumapasok sa isip mo ang pagiging business-minded mo at huwag kang magkaroon ng consumer mind lagi. Ibig kong sabihin ay i-maximize mo ang paggamit mo ng internet. Bakit hindi mo subukan na magbenta o mag-alok ng produkto, ng serbisyo, o ng kahit anong bagay sa social media accounts mo? Ano kaya ang pwede kong ibenta sa Shopee, sa Lazada, sa eBay, at iba pa? Huwag mo lang gamitin ang internet para magsayang ng oras. Number 5, gamitin mo ang mga kakilala or kaibigan mo. Kung gusto mo pang kumita, ay dapat ginagamit mo ang network mo or ang iyong relationship sa ibang tao. Ika nga, your network is your network. Kung ang mga kasama mo palagi ay mga tambay, malamang ay tambay ka rin at magkakaparehas kayo ng mindset. Kung ang mga kasama mo palagi ay mga business-minded na tao, sigurado ako, one of these days, may mabubuo kayo na business sa hinaharap. Ang mga kasama mo ngayon ang isa sa mga magiging dahilan kung pwede kang yumaman o manatili sa kalagayan mo ngayon.